Chloe San Jose, sinagot ang komento ng ama ni Carlos Luyo. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Chloe San Jose ang komento ng ama ni Carlos Yulo tungkol sa isyu ng pamilya. Ibinunyag ni Chloe ang mga pangyayaring nagdulot ng alitan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang ina. Hinahayag ni Chloe na matagal na silang nagsorry at nagtry makipag-usap sa pamilya ni Chloe. Binigyang diin din ni Chloe na magpapatawad na sila at patuloy silang nagdarasal para sa mainit na usapin ang nabuon matapos magkomento ang ama ni Carlos Yulo, si Mark Andrew Yulo, sa isang post ng kanyang anak sa social media. Sa kanyang komento, ipinahayag ni Mark Andrew ang kanyang kasiyahan sa mga narating ni Chloe, ngunit binigyang diin niya na dapat itong magsorry sa kanyang ina na sinabihan umano ni Chloe na magnanakaw. Chloe San Jose sinagot ang komento ng ama ni Carlos Yulo. Source Facebook, hindi naman ito pinalampas ni Chloe San Jose, isang malapit na kaibigan ni Carlos Yulo, at agad itong nagbigay ng kanyang saluubin sa naturang komento. Sinabi ni Chloe, "Pasensya na po kayo tito, alam ko po na hindi po ikaw ang nag-comment nito, pero gusto po niyo po na talagang ganito, ba't hindi niyo po sabihin na isinumpa po siya ni tita ang ginagagapang si Chloe sa lupa before po siya mag-qualify sa Olympic last year." Dagdag pa ni Chloe, ibinahagi niya ang ilang pangyayari noong nakaraan na ayon sa kanya ay naging dahilan ng kanilang alitan. Ayon kay Chloe, "Matagal na panahon at ilang beses na po kami nagsorry ni Chloe at nagtry makipag-usap sa inyong lahat, pero bakit po ganito?" Gayon pa man, binigyang diin ni Chloe na nakakapagpatawad na sila ni Chloe at patuloy silang nagdarasal para sa kapayapaan at paggabay. Si Carlos Edel Yulo ay isang kilalang gymnast mula sa Pilipinas na nagpakitang gila sa mga gymnastic competition, lalo na sa floor exercise at vault. Bata pa lamang si Yulo nang magsimula siyang mag-ensayo at nagkaroon siya ng pagkakataong mag-aral at magsanay sa Japan, kung saan higit pang nahasa ang kanyang kakayahan. Siya ang unang Pilipino na nagugi ng gintong medalya sa World Artistic Gymnastics Championship noong 2019. Matataandang nagpost si Chloe San Jose ng mga larawan mula sa condominium ni Carlos Yulo. Ibinigay ni Mega World 32 milyong kondo bilang regalo kay Carlos dahil sa kanyang tagumpay. Pinori naman ni Carlos ang bagong hairstyle ni Chloe sa social media. Umugong ang spekulasyon ng mga netizens na maaaring naninirahan na si Chloe sa kondo ni Carlos. Samantalang ibinorgal ni Chavit Singson na hindi makontak ng pamilya niya si Carlos Yulo. Nag-alak si Singson ng 5 million pabuya para sa pagbati ng pamilya ni Yulo. Hinimok ni Singson Chloe na unahin ang kanyang pamilya sa kabila ng tagumpay. Patuloy na umaasa si Singson na maayos ang gusot sa pagitan ni Yulo at ng kanyang pamilya. At sa kabilang banda, Mark Andrew Yulo nagkomento sa post ni Chloe, "Dapat mag-sorry ka na sa nanay mo." Balit aniya pa ni Carlos Yulo, "Binigyan ako ni Lord ng mga taong nagmamahal sa akin." Patuloy ang pagsasalamat ni 2024 Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo sa lahat ng mga taong nagdindaan para makamit ang inaasam na tagumpay. Binalikan ni Carlos ang matinding hamon, hirap at sakripisyo na pinagdaanan niya habang nagtitraining siya bilang isang gymnast. Nakausap ng ilang miyembro ng media kasama ang bandera si Chloe sa naganap na MediaCon kamakailan para sa turnover ng 5 million cash gift mula sa DJ Plus at Arena Plus, at muli siyang nagpirma bilang brand ambassador ng nasabing kumpanya. Ayon nga sa iba, gustuhin ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ay pwede na rin siyang sumabak sa mundo ng showbiz. Sa kasikatang tinatamasan niya ngayon ay hindi imposibleng mahalin at suportahan din siya ng kanyang mga fans sakaling pasukin din niya ang pag-aartista. In fairness, hindi lang sa Pilipinas sikat si Chloe, kundi maging sa iba't ibang bahagi rin ng mundo. Patunay dyan na dami nang nagpapaselfie sa kanya sa Paris, kabilang na ang kapwa niya atleta, mga Portuguese. Patunayan, maraming nagtatanong kung posibleng nga bang mapanood din ng sambayan ng Filipino si Carlos na umaakting sa harap ng kamera. Sinagot nga ito ng diretsahan ng binata sa panayam sa kanya ni Luis Manzano para sa YouTube channel nito. Wala rin daw siyang planong maging sports host sa TV host o mga online programs. Hindi po talaga. Hindi po ako marunong umarte. Ani pa ni Carlos Yulo, "Gusto ko lang talaga related talaga sa sports po. Makatulong po talaga sa community ng gymnastic po talaga. Iyon yung gusto ko. Hindi ko nakikita ang sarili ko na nasa showbiz po. Ako," katuwiran pa ni Carlos, gusto rin niyang magkaroon ng iba't ibang platforms para maibahagi lahat ng kanyang nalalaman at mga karanasan sa mga kabataang naisubukan ang gymnast.
Kamakailan ang nag-viral ang pictures ni Carlos at Andrea Brillantes sa Soapments at marami ang nagsabi na bagay silang magtambal sa isang acting projects, ani pa ng mga netizens. At habang sa kabilang balita naman, Chris mukhang happy at madaldal na uli. Excited nang umuwi sa Pinas. Excited much nang umuwi sa Pilipinas ang Queen of All Media na si Kris Aquino makalipas ang halos 3 taong pananatili sa Amerika. Sa bagong video na napapanood namin sa social media, mukhang unti-unti nang bumabalik ang kondisyon ni Kris dahil hindi na siyang payat at parang bumabalik na ang kanyang kadaldalan. Noon pang 2022, nagtungo sa US ang mami ni Bimbi at Joshua para maipagamot ang kanyang autoimmune disease. Ang kanyang hairstylist na si Kimora Bernabe ang nag-upload ng video sa kanyang social media kung saan mapapanood si Kris na nagre-request ng maliit na bracelet na kakasya sa kanyang kamay. Friend of Ate Kimora, Jilly. Is it jelly as in jelly beans or is it jelly as in jealous? No, I'm sure jelly because you are generous and loving. Simulang chika pa ni Kris na hindi mukhang stress at pagod ang buses. Patuloy niya pa, Ate Kimora said you gave a really great price para doon sa suot niyang earrings, okay? Ako naghahanap ng bracelet pero as you can see, super teeny tiny to. Give me a good price with going to go home, happy birthday. Paglalambing pa ng TV host actress, matatanda ang nitong nagdaang July ay nabanggit ni Bimbi sa isang interview na babalik sa Pilipinas ang kanyang nanay ngayong buwan o sa unang linggo ng October. My mom is coming home for good in September. Latest is October. I'm very happy she misses her family the most. She misses Tita Balsi and her sisters. Papunta na po, but it will take hard work talaga. Hard work dedications in order to be healthy po. Say pa ni Bambi about Kris' health condition. Nauna ritong ni-reveal din ni Kris na may bagong lalaking nagpapasaya sa kanya na isang Makati-based doctor. He's part of the reason why I'm confident na pwede akong umuwi kasi alam ko na there's someone who will help me taking care of me. Chika pa ni Kris Aquino. Habang sa kabilang balita naman, ka-look-alike ni SB19 still nilalait-lait. Wasak ang puso, it's painful. Wasak ang puso ng contestant sa ka-look-alike segment ng It's Showtime na si Jayon Cyrus matapos gayahin ng idol niyang si SB19 still. Matinding pambabash at pagninega ang ibinabato ngayon sa kanya ng mga haters after ng performance niya kahapon September 3 sa Kapamilya Noontime Show. Hindi lang kasi ang itsura niya ang ino-okay ng mga bashers, kundi nadamay na rin ang impersonate niya na si Stel Alihiro ng super P-pop group na SB19. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook account, naglita niya si Jayon hinggil sa mga natanggap na hate comments at matinding panlalait. Narito ang buong pahayag ng binata. First of all, I wanted to say how grateful I am to the kind messages from everyone. This will be my last post and the last time I will check notifications on all my social media accounts. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook account, naglita niya si Jayon hinggil sa mga natanggap na hate comments at matinding panlalait. Narito ang buong pahayag ng binata. First of all, I wanted to say how grateful I am